Magandang araw kaibigan. May repair po tayo ngayon na mini pan. Ang size po ng blade nya ay 8 inches or 9 inches ang size mismo ng blade nya. Ngayon nung chinek po natin yung motor, sabi po kasi na may-ari hindi na daw gumana, matagal na na-stock. Nung chinek po yung motor, ang winding po kasi niya ay aluminum. Ang coil slot niya 8 coil slot, 8 slot. Ang size po ng lapad po ng core nya ay 15 mm o 14 mm. Eight slot lang siya, 8 slot. Tapos 4 coil lang, 2 coil sa running at 2 coil sa starting. The same din po nung number of strand na lumabas sa kanya, 8. May speed din po to na 1, 2, 3. I-rewind po natin. Ang naging cost po nung naging cost nung pagkasira niya, nag-corroded na po yung mismong copper at aluminum. Ayan po kung nakikita nyo. Yan po ang sakit ng mga aluminum. Kusa na puputol yung mga strand katagalan. Re-rewind po natin yan at bibigay ko sa inyo yung data mamaya. Na makikita nyo po yung wire na ginamit ay aluminum. Kulay puti.
coil ng starting. Nakalas na po natin. Ito po yung coil ng starting at ito yung coil ng running. Ito na po yung core nya. Hindi na po natin papalitan ng Mika dahil okay pa naman siya, hindi pa siya malutong. Sabihin, ito na rin yung gagamitin natin. Kung mapapansin natin, yung coil build up nya medyo malaki. Medyo malaki yung pagkakabilog. Ang ginamit na wire dito ay number 35. Pareha sila doon sa starting tsaka sa running. Number 35 na aluminum. Makikita nyo rin sa core, malaki yung slot nya. Ito po yung laging tinatanong kung ano yung kakasya na wire doon sa slot. Kahit po malapad yung bakal nyo, kung yung coil slot ay maliit na wire din po ang gagamitin. Kumuha din po tayo ng isang strand mula dito sa coil ng running para po yun yung gagamitin natin panukat dun sa laki ng coil na gagawin natin. Halimbawa na yan dyan, ganun siya dapat kalaki. Yun ang gagamitin natin panukat dito sa adjustable coil bobby na ginawa natin. Itong kinuha natin isang strand. Ang haba po ng coil na nakuha natin, yung strand ng coil ay 15.5 cm. Yan po yung haba ng strand na nakuha natin. Ngayon, adjust na rin po natin yung coil bobbin. Yan na po siya. Ito na po kalaki yung mismong coil na gagawin natin. Ito po kalaki yung coil build up nya. I-try po natin mag-rewind ng mga 900 turns kung maaabot sa ganitong build up. Tapos na po natin yung coil ng running. Ang nangyari po, ang turns nya, kung halos kasing laki nitong original na coil nya, ay 1,000 turns. Bali dalawang coil po yan ang running. Tig 1,000 po yan, dalawa na yan. Yan na po yung coil build up nya compare dito sa dati nya. Ang starting coil po natin ay tatlong coil din, magkakapatong-patong. Ngayon, ang ginawa ko dyan ay 650 bawat isang coil. Papatungan po ng 200 at saka dalawang 200 plus 200 tapos 100. Papatungan po natin ng 200 tsaka 100 yung dalawang coil na to. Yung first coil po ng starting ay 650. Yung pong running natin ay 1,000 turn. Yan, okay na po yung coil natin sa running. Bawat end po niya may tigatlong strand ng wire, both end.
Ang bilang po ulit nito ay 650, 200 at 100. Yan po yung magkakapatong sa isang coil po na yan. 650, 200, 100. Insert na po natin sa core. Mag-insert na po tayo ng coil. Kaya sinabi ko kanina, 8 slot lang po ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 slot. Ang paglagay po ng coil niya sa running, simula rito hanggang dito. Tapos sa kabila naman, ito at saka ito. So, ang paglalagay po ang position po ng coil ay, ang unang coil na ilalagay natin ay clockwise. Ito po yung end nung yung start ng wire. Pa-clockwise po dapat. Ayan, ito pa-clockwise. Yung pa-clockwise po ang ikot. Naisalpak na po natin yung coil ng running. Yung unang coil po natin ay itong side na to. Ito po yung first start ng running coil, clockwise. Tapos yung susunod po counterclockwise. So counterclockwise po yan. Isan po. Ito po yung end nung start. Ito po yung end ng running. Medyo maliit po yung coil na gawa natin dahil hindi na makita yung slot nung pagkakabitan natin ng starting. Kaya ang mangyayari natin gagawin dito, puwersahin na lang natin na maikabit. Kaya masyado na sikip. Tingnan natin mamaya kung ano pa natin gawing diskarte. Insert na natin yung starting coil. Sa pag-insert naman ng starting coil, dito tayo mag-i-start sa side na to. Ito po yung start ng running. Dito po tayo mag-i-start ng starting. So, yung side na to. Ito at saka ito. Clockwise po muna ang mauuna. The next counterclockwise naman po yung kasunod sa ibabaw. Yan po, na isalpak na natin si starting at si running. Ngayon tatalian po muna natin ito dahil nga sabi ko gaya kanina na medyo maliit yung coil na nagawa natin. Gagawa natin ang paraan na magkasya yung rotor dito para hindi sasabit doon sa coil. Kaya medyo ibubuka natin. Tatalian po muna natin to, itong side na to, bago tong kabilan to, para ma-align siya. Yan po, naitali na natin yung coil dito sa kabilang side. Ang isusunod naman po natin, kuhanan muna natin ng resistance tong mga wire lead na to. Kung wala ba naging diferensya nung kinakabit natin dito sa core, kuhanan po natin ng resistance. Itong dalawang end wire na to, itong isa na to at itong isa na to, yan po yung start tsaka end ng running coil. Ito po yung start at ito yung end. Kuha natin ang resistance, baka mamaya nung paglagay natin ng coil naputol siya.
Yan po yung resistance ng running coil. Ibig sabihin okay yung running coil natin. Ang next naman, yung pong starting coil na tigatlong coil na pinagsama-sama. Ito po yun. Ito po yung start ng starting coil at ito yung end. Ngayon, yung mga dulo po niya nilagyan ko ng mga tanda. Binuhulan ko yung mga dulo niyan. Yung isang buhol, ibig sabihin 100, at yung dalawang buhol, yung isang buhol 200, at yung dalawang buhol yun yung 100. Kuhanin muna natin yung walang buhol, yung 650 turn. Ito pong dalawang lead na to. Tingnan natin kung may resistance. Po, 280 ohms. Yan yung 650. Hanapin naman po natin yung 200 turns, isang buhol. Ito na po sa po yung dalawa. Hindi makita yung buhol dahil medyo maliliit. Yan po. Ang ating yung resistance 93 ohms yung 200 turn na coil. Next yun naman pong 100 turn na coil. Hanapin natin yung last na coil sa starting. Ito na po yun. ohms po, 49 ohms, 50 ohms yung 100 turn. Ibig sabihin, okay po yung coil natin. Hindi siya naputol nung kinakabit natin dito sa core. Connection naman po tayo. Doon po sa, kung hindi po kayo makasunod, meron po itong diagram kung paano siya ikakabit. Meron po sa mga previous videos ko, meron doong diagram kung paano siya ikabit. Connection naman po tayo. Sa connection naman po, mag-i-start kayo lagi doon sa ang una nyong hahawakan na end wire, yung sa end ng starting. Yan po yung una nyong hahawakan. Hahanapin nyo po doon yung 650 turns. Ngayon, may mga tanda naman po ako sa mga dulo nito, mga lead na to. Kaya madali ko makita kung sino yung 650. Ihiwalay nyo po kagad yon dahil yun po yun sa capacitor. Yan, ihiwalay na po natin siya. Hiwalay na po. Ang susunod na hanapin natin yung isang tanda o yung 200 turns. Pag nahawakan nyo na yung end wire ng 200 turns, pupunta po kayo doon sa start ng starting coil. Hahanapin nyo po doon yung dulo ng 650. At pag nakita nyo na, itatap nyo mismo doon sa 200 turn. Kung ano po kayo, kung nalilito, meron po tayong diagram sa video tutorial natin. Pag napagsama nyo na po yung 200 turns at si 650 turns, okay na po. Kukuhanin naman po natin yung
100 turns dito sa end wire ng starting. Yan po yung may tanda na dalawa, 100 turns. Kukuhanin naman po natin dito yung 200 turns dito sa end start wire ng starting. Ayan po, ito yung 200. Pagkasamahin po natin yung 100 at yung 200. 100 sa end wire ng starting at 200 and start wire ng starting. Bubuhol nyo po siya para hindi kayo malito pag magta-tapping na. Okay. Ang next natin, yung isang coil na natitira sa start ng starting coil, yun po yung 100 turn. Ito po yung natitira din sa starting ng start ng starting coil. Isasama po natin dito sa start ng running coil. Yun po yung magkasama, si 100 at si 1000 ng running. Start ng running, si 100 turns at saka si starting na 100 at si start ng running na 1000. Pagkasamahin po natin yan. Ayan po. Yan na po yung sa 1, 2, 3. Hahanapin po natin dyan kung alin yung 1, 2, 3 mamaya. Ngayon, yung naiwan po kanina na end wire sa starting coil, ito po yun, ay sa capacitor. At yung end wire ng running, ay yung sa common. Dito rin po inilalagay yung isang line ng capacitor at thermal fuse. Lalagyan po natin ng thermal fuse para po makita nyo rin kung paano maglagay ng thermal fuse sa mga new rewind na motor. Yan na po. Naitali na po natin yung isang side. Ito po yung sa mga wire lead natin. Kukuhanin po natin yung resistance nya, kung tama ba dun sa ginawa natin. Ito pong line na nag-iisa na to ay sa capacitor, at yung common ay ito, at ito yung speed. Dalawa na yan. Kunin pa natin yung resistance. Tap po natin yung isang test prob sa common, at alamin natin yung mga speed kung meron. Four three 491 at 582. Ito yung number 1, number 2, at yung number 3. Yung isa capacitor 861. Lagyan na po natin ng wire lead. Ito po yung gamit na capacitor dun sa original na winding, 1.5 microfarad, 400 volts. Check po natin kung okay pa para ito na rin din yung gagamitin natin. Po, okay pa, 1.8 something pa. Ibig sabihin good pa tong capacitor na to. Kaya ito na rin po yung gagamitin natin. Ito rin po yung thermal fuse ng original winding nya. Ito na rin po yung ikakabit natin dito sa wire lead. Ngayon, ang common po na ginagamit dito sa ganitong klase ay white.
Kaya itatap po natin yung white doon sa isang linya ng thermal fuse. Yan po yung connection nya. At yung isang linya ng thermal fuse papunta naman po sa isang linya ng capacitor. Hindi po kaya malito, yan na po yung paano lalagyan ng thermal fuse, yung bagong rewind na motor. Ayan, yung isang linya po ng yung linya po ng thermal fuse at yung capacitor, doon nyo po itatap yung common wire nitong bagong rewind. Ito po yung common wire, doon po natin siya itatap. And then yung isang linya po ng capacitor, doon naman po sa line, wire lead na end wire ng capacitor ng winding. Doon naman sa speed, kaya gamit po tayo ng tester para mahanap sa tatlo na to kung alin yung 1, 2, 3. Tap natin sa common yung isa. Therefore 41 5 490. Sabihin, ito yung 1. Tap natin yung 1 sa gray. Bahala po kayo kung anong gusto nyong kulay ang ilalagay nyo sa mga speed. Pero sa original winding po, ang nakalagay sa original, ang gray ang 1. Kahit sampung motor na hindi pa nare-rewind. Next, natin natin yung isang speed. For 42 489. Lalagay po natin yung isa na yan, number 2 sa kulay pink. Number 2. At yung isa, number 3 sa yellow. Yung mga terminal end na yan, kailangan din po natin hinangan para maiwas sa loose connection. Na ikabit na po natin yung wire lead at yung capacitor. Check po natin yung resistance kung nandirito na ba sa dulo. Common po natin ay white. Ang number 1 ay gray. Ako 581. At yung pink number 2 489. At yung yellow ay 442.
Kailangan nyo munang tingnan yung butas kung papasok ba si rotor bago po siya ibabad sa varnish. Pero pwede po natin siya i-testing para malaman natin kung working ba tong ginawa natin. Assemble ko lang po. Ikabit na po natin si motor dito sa mini pan na to. Yan na po siya. And i-check natin, ita-try natin kung gagana ba siya. Number 1 lang muna yung ikinabit natin. Try mo natin kung gagana na siya. Number 1 pa lang po yan. Yan po. Next nyan, kakalasin po ulit natin para maibabad naman sa varnish para maging safety siya. Maraming salamat po sa panonood at sana may napulot po kayong kaalaman tungkol sa pag-rewind ng Porsche 8 slot na core. Maraming salamat po. Sunod po ulit ng mga video.